Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang tanga o kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ako po ay PWD. Hulaan niyo kung ano ang sanhi ng aking pagiging PWD. Meron po ba kayong nakikita sa akin? Nagsimula po ako nung ako'y teenager. Lumabo ang mata ko. Nagkasalamin po ako. Akala ko nakakadagdag ng pagiging cute ang may salamin. Nung tumanda-tanda ako, napakahirap pala ng may salamin. Nung akala ko ay malabo lang ang mata ko, ay nagkakamali ako. Dahil marahil ay nung 2010 o nagsimula ng 2009, ay may nararamdaman na ako sa mata ko. Umabot na ako ng 500 ang grade ng aking grado ng aking mata. Pero parang iba yung nakikita ko, nagdodoble po ang paningin ko. No? So hindi ko po alam kung ano ang dahilan nito hanggang nagsimula na akong mahirapan mag-drive dahil hindi ko makita ng maayos yung lane. No? Minsan sumusobra ako sa kaliwa, sumusobra ako sa kanan. Ang pinakamahirap po doon kapag nasa expressway ka. No? Hindi ko makita kung saan ako e-exit. Malapit na yung exit ng mababasa ko, kaya delikado iyon. Saka kakakanan, no? Saka kadederecho, ayan, ano. Hanggang, ayan, nagpatingin na po ulit ako sa ospital. Nung una, ay hindi pa nila malaman bakit nangyayaring dumodoble ang aking paningin. No? Ang maganda lang po dito sa aking nararamdang magdoble ang paningin ko, pag ang pera ko ay ganito na lamang, dumodoble ang pera ko. Yun lang ang maganda ron eh, no? Dumodoble ang pera ko. Maliban doon, napakahirap na po, ano? Hanggang, ayan, humantong ako sa isang doktor, dyan sa isang ospital. "Father, magpatingin po kayo sa ganitong ospital dahil meron silang ganitong laboratorio equipment.
Ayun na nga, lumabas ang resulta. Hulaan niyo kung ano ang sakit ko. Yung tinatawag na myasthenia gravis. No? Myasthenia gravis. Yun po ay nakaka-epekto sa muscles. No? Naapektuhan ng iba sa dibdib, ito sa muscle, sa paa, sa akin po sa mata. No? Myasthenia gravis. Yung mga nerves ko na nakaikot dito ay hindi na nagpa-function. Kaya nagkaroon ng kakaibang salamin, yung tinatawag na prism glass. Hindi po yung pangkaraniwan. Dumaan ng panahon, palabo na rin palabo. Kaya ano po nangyari? Siguro napapansin niyo po kapag titingin kayo sa aking mukha, may napapansin kayo sa mata ko. Ano po napapansin niyo? Parang medyo mas malabo ito. Bakit kanyo? May sticker na po yan. May sticker na. Hindi na nakuha ng glass. No? Lalagyan mo na ng sticker. Kaya mapapansin nyo, may ganun-ganun yan. Okay? Dahilan ito sa myasthenia gravis. Nahirapan akong tumingin, napakalabo ang paningin ko, nagdodoble lahat, kaya po nagkaroon ng ganyan. Alam niyo, mahirap ito, pero may mas mahirap dito. Hindi lang yung mahirap tumingin, ang pinakamahirap po at mas mahirap dito, maling paniniwala o pag-aakala. Mas mahirap po iyon. Ano sinasabi sa Ebanghelyo? Ang sabi sa Ebanghelyo, ang mata raw ang pinakailaw ng katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya kung ang liwanag na inaakala mo ay meron ka, kadiliman pala, ano sabi ng Panginoon? Napakadilim niyan. Kung akala mo, tama yung ginagawa mo, pero mali pala, ano sabi ng Panginoon? Napakasama niyan. Di ba ganoon naman po? Ang tao, hindi talaga gagawa ng sadyang kasamaan yan. Tayo ay sinilang na mabuti. Naniniwala po ba kayo doon? Kahit yung pinakahalang ang kaluluwa na kakilala nyo sa kalsada at makikita nyo sa kalsada, yan po ay isinilang na mabuti. Lahat tayo. Bakit? Isinilang tayo sa wangis ng Diyos. Lahat tayo mabait. Lahat tayo mabait. Kaya talaga kung iisipin mo, walang tao ang gagawa ng masama. Pero bakit gumagawa ang tao ng masama? Gumagawa siya ng masama kasi ang akala niya mabuti yung ginagawa niya. Ulitin ko po. Karamihan po ng ginagawa nating masama ay akala natin mabuti iyon. Maling pag-aakala. Nakakilala po ako some years ago ng isang binata. Kakilala kami at nagkakwentuhan kami. Ang sabi niya, Father, ako'y taga-probinsang ganito. O bakit ka napunta dito sa Maynila? Ay, Father, kasi po, ako po ay truck driver. Truck. Sa probinsya po ay may nasagi ako na 2 tao sa kalsada. Pagtingin ko sa side mirror, gumagalaw pa sila. Pasintabi lamang po Kaya ang ginawa ko, Father, para wala nang masyadong kaso, ni-reverse ko ang truck, tinuluyan ko na. Pasintabi po. Yun po ay minsan maling pag-aakala ng mga driver. Dahil akala, ang sabi nila, naku, mas malaking gastusan at kaso yan kapag binuhay mo pa. Mabuti pa, patayin mo na ang nasagasaan mo. Pasintabi po. Maling pag-aakala. Tama po ba? Maling pag-aakala. Doon naman nangyayari po yan Ang akala natin na tama ay mali pala sa mata ng Diyos. Diyan nagiging tunay na masama ang gawain ng tao. Doon tayo nagkakaroon ng matinding kasalanan. Dahil yung inaakala nating mabuti ay masama pala. Masama pala. Yung pong isang nakilala ko pa rin po na kaibigan ay napakayaman po. At nung makilala ko siya, napakarami pala niyang programa dyan sa Tondo. Tumutulong siya doon sa mga mahihirap sa may coastal area. Hanggang doon sa Cavite. Sabi ko, ang dami-dami niyo naman pong ang dami-dami niyo naman pong tinutulungan. Ay
Ang sagot niya sa akin ay, Father, ako po ay dating mahirap. Nagsikap lang po ako kaya kami ay umasenso at yumaman. Pero Father, aanihin ko naman yung maraming kayamanan kong iyan pag ako ay namatay. Mabuti pa, ibahagi ko na ngayong ako ay nabubuhay pa. Isang halimbawa ng tamang pagpaniniwala. Makita niyo po yung dalawang bagay o pangyayaring ito. Tayo po ay hindi talaga gumagawa ng masama. Ang ginagawa ng demonyo, tayo ay pinaniniwala na mabuti ang ating ginagawa, ngunit sa katotohanan, sa mata ng Diyos, ito pala ay masama. Mas mahirap po ang maling paniniwala kaysa sa mali o malabong mata. Kaya pagkaingatan po natin, kaya tayo patuloy na nagdadasal, humihiling sa Diyos ng gabay. Lagi tayong humihiling, Lord, gabayan mo po ako sa aking daraanan. Gabayan mo po ako sa aking gagawing desisyon. Kaya tayo patuloy na humihingi ng gabay. Kaya hindi po nakagugulat ang Panginoon, pinadala ang Espiritu Santo para manahan sa atin. Dahil alam ng Diyos, tayo ay madaling dinlangin ng kalaban upang tayo ay matapon sa kaparusahan ng impyerno. Kaya ang Espiritu Santo gumawa ng simbahan. Siya ang nagbigay ng buhay sa simbahan. Dahil ang simbahan ang magiging instrumento para ipahayag ang katotohanan na mula sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ang dalangin natin sa misang ito, Lord, sana po, kung may inaakala akong mabuti, yung pala ay masama, Panginoon, tapikin mo po ako. Iawatin mo po ako. Turuan mo po ako. Hayaan mo po na makita ko ang lahat ng aking dinaraanan, lahat ng aking ginagawa mula sa mata mo. Nawa makita ko ang katotohanan sa lahat ng aking hinaharap at nakikita.